Fast service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program karon nga adlaw sa Miyerkules, Agosto 19 na kita tuig 2026. Hi. Kumusta ang inyo sininga adlaw diri sa bahin sang syudad sang Iloilo? Ginsuspende ang klase halin sa preschool tubtob senior high school. Hindi Bangod sang expected sa gyapon nga medyo mangin maulanon ang aton sininga tiyempo, pero diri sa Iloilo City daw masurusanaaw na aton nga kalangitan. Pero sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, just like dito sa may area sang 2nd and 3rd district, sige patuya ang ulan subong sa area sang mga Kabatuan, Haniway, mga Leon nga areas. May mga information kita nga nabaton nga sige tuyang ulan. Siling sang imo tatay. May pilaman ka mga bulutuan sa kabanwahanan na nagsuspend man sang klase, banwa sang San Miguel, nagsuspend man sang klase mo. Inday. Hopefully, ang ini nga mga tion no, magamit sa pila naton ka mga kauturan, especially ang mga pamilya nga nagbakwit kahapon nga adlaw bangod sang mabaskog nga pag-ulan. Diri sa may syudad sang Iloilo daw hindi ta magsala, daw 400 plus ka no ka families ang naapektuhan gikan sa 65 ka mga barangay out of 180 barangay sa Iloilo City na apektuhan sang mabaskog nga pag-ulan kahapon nga adlaw bangod sang habagat o kon 789 gidya ka pamilya sa record sang Iloilo City Emergency Operation Center o kon yara sa 2,500 plus ka mga individual ang naapektuhan. Damo sang mga Mo sa akon nga tunay. Ako sa imo nalipay. damo sang mga karsada diri sa may syudad sang Iloilo gani ang nabahaan iya kahapon nga adlaw. Ti may ara nga mga barangay nga dasig mag-subside ang tubig. Malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumba. Diri sa may area sang Divina Gracia, Lapas, Herreos Extension, Lapos, Pasiniquay, sa may atubang blas ang Lapas National High School, amo ginadaya ang paborito sang baha sa diin nga ang tanan nga bulyada sang tubig. Dira nagadiretso ti ang mga nagabiyahe da kag nagaagi, ubogid taga tuhod ang tubig baha dira. Ang ilang nga ginahimo ti sakay sa sikad
padulong sa ila sini mga puluyan, pero kung magsugata ka sa sa halimbawa four wheel abi no, away jeep o kung mga auto, basa ka man gyapon. Gay Hay Inday Subong hong kabay pa kung tani nga mag-amat-amat na subside no, kag liwat siguro nga ma-assess sang aton sini Iloilo City Government kung ano ang mga kabangdanan sini sa pihak sang sa imo obserbasyon ta nga daw naglain na gidman ang epekto sang climate change subong nga hindi mo mapaktan ang bulyada sang ulan kag ang volume sang ulan grabe kadako. Tagpila ka milimeter ibubo ilang sa 1 ka oras, 2 ka oras ti masupon man panabi, masupon pa nga aton sini mga drainage. Punga eh. Una nga hindi kita matingala nga ang mga kabarangayan, especially mga manubo nga areas, kalabanan mga alagyan inisang mga creek, no? Halimbawa Dungon Creek, no? Kung diri ka sa area sang Barangay Kalubihan, Dungon, ti dira nagaagi ang tubig ti sang una maligwa pa na mo ti tungod sang pilaman ka mga structures diri. Kag may iban diri may mga malapit sa mga subdivisions ka mga dalagko nga mga warehouses nga nagtampok sang duta sa ila sini nga mga grounds sa ila mga areas ti laban-laban apektuhan sina ang mga komunidad, ang mga residential areas nga manubo-nubo kay ang tubig didto gini makadto sa pinakanubo nga parte. Gatulo ang laway hindi makatulog sa Ihalong kita, puro paninlo kita, panglimpyo kita, hindi kita magsalig sa taga GSO sa pagpatigayon sa clearing operation sa mga drainages kag mga kanal unaling nga ara sa inyo lugar kay tibaw ano na nila hindi na sila hindi na sila kasambot. Dapat buligan ina og yunan sa aton sining mga pumuluyo, barangay officials para nga madasig ang clearing operation kiti inyo man na ugsaran. Inyo man na da komunidad, inyo man na da mga alagyan para nga hindi ka mo blama masagabalan. Make sure nga may ara kita sing mga protective gears para nga hindi kita malatian man no, especially nga ubog sa baha damo na yan sang higko mikrobyo ang ara present sa aton siniya nga tubig. gug mga walay kabulay Sa pihak nga bahin ang Land Transportation Office liwat nga nagpangabay sa aton sini mga kauturan nga magsunod sang mga basic laws naton sa dalanon para nga maproteksyonan kita kag maka-promote man ini sang discipline sa aton sini nga mga motorista. kat mata ko Sa datos sang Land Transportation Office yara sa 55,000 plus na ang na-record nga apprehension sa bilog nga Western Visayas. Amo ni Butsulingon ang apprehension ng mga violation sang pila ka mga motorista nga nadakpan na sa nagkalain-lain nga mga enforcement operation nga ginapatigayon sang Land Transportation Office. Ano ba lang ang mga violation ang nagapanguna? sang away Ang pinakamadamo abi mo mora no, not wearing sang seatbelt sa aton sini nga mga motorista ga naga-drive pero wala naka seatbelt. Sa punta gali may inspection team, may enforcement team nga nagahulat. ko sa imo Ikalabanan, wala ka suksok seatbelt, no? Mga drivers naton iban. Tapos pang aton daan nga mga enforcers, hindi man na sila magplastar sa nang layo, bla makita sila, no? Kung dara na karon sa mga kurbadahon, mga intersection, pagliko mo po kabudlay mag U-turn. Kag ining issue bla nga ba kung may nagapang check to sa punta, kita nyo na ako magpuli kay mo sa probinsya. Kapin pa kun hapon ang pila imo sa mga motor sa gadalan, grabe. Kay kalabanan wala lisensya, wala nagapa-renew sang rehistro, nahadlok maglabay kay si taon sang LTO. Kadako sang multa ang tendency paigad sila sa dalan. Tingin pamangkot kapon si Attorney Gaudioso do sponsor ti ano nga aton sini nga tikang dira. Kay ti siling ni Attorney do sponsor niya. Ti kon dakpon ta na karon tanan ba ayawan kita sina. Diin ta na sila ipamutang, diin ta na ipamutang ang ila sini nga mga salakyan. Kundi ang ila ginahimo ang aspeto sang education nga ipabalo ipamangkot sa aton sini nga mga motorista nga anong rason kay nagapanguna ina nga mga sitwasyon subong ti ang ginabantayan malang ka mga taga LTO ang likod sang aton nga enforcement team nga wala gani kalabot 20 ka bilog sa bilog nga nga rehiyon. sa imo Ang 20 ka personnel, 5 na ka team. Ti yamakon mo na kalapad-lapad sang
sang Panay area, sang Region 6. Day, sa imo Pila lang iya ang miyembro sa aton sining enforcement team. yuhan ko sa imo nalipayon. Pero sa gihapon suno kay Attorney Duspanti alang-alang mauntat kita kay ti limitado ang aton nga mga tinawo, mauntat na lang bala kita. Kay ti ini mandated ini sang layi ang enforcement ara sa LTO sa pagpatuman sang mga layi sa aton sini nga dalanon para sa proteksyon sa aton nga mga motorista. Ti ang mataas nga apprehension 55,000 ti pamangkot si Attorney Duspanti nga amugid sina kadamo but silingon damo nagid violators. Kay ina nagakahulugan ina sang pag-sustain sang LTO kaglauman pa nga ang hindi nga mga operations sa LTO Region 6 hindi nga sila nga daw pagmuklat mo operation ka lang dayon balik ka naman kag tulog kung saan naman madumduman mo. Consistent, sustainable nga pagpatigayon sang operation in cooperation sa aton sini nga LGUs, PNP kag mga deputized agent sang LTO. Sa imo panglakat. Ang education nga aspeto hindi lang iya siling nga madula mo na kay importante gid na suno sa aton sining nga Land Transportation Office ang pag-edukar pagkuha pa lang sang lisensya sa theoretical driving course pa lang nga seminar dira dapat i-educate ng aton nga mga future drivers mga naga-apply sang student license. Ang balay. Muna ang gina-intensify subong hindi nga kuha ka lang imo to nakabalo ka lang na karon magpalakat sang salakyan okay na no kundi dapat ang aspect sang discipline education dapat nga ma-enhance mapahangop sa aton sini nga mga drivers. Ipabati naton bala ang kabahin sang mga pahayag ni Regional Director Attorney Gaudioso Duspan II sang LTO Region 6 sa ila siniya nga mga nagapanguna nga mga programa nga luyag pamapadayon no sa bahin niya sang Land Transportation Office 6 kiti ang LTO Region 6 actually sa pagpamuno ni Attorney Duspan isa ni sa mga best performing nga regional office sa patag sang implementation sang aton siniya nga mga layi sa dalanon. Si Attorney Gaudioso Hiduspan ang LTO 6 Regional Director. Like mga deputized personnel naton, Coast Guard, damo pa mga HPG, no? So muna nga aton nga we cannot do it alone. That's why magambal kita nga if we can be sufficient, we can never be sufficient without the cooperation of everyone. Okay. Apat aga team. Subong sa unado mga siyam na sila. Kag inactivate na to ng mga district enforcement na to. So subong ang Kalinog, ang Brotacveo for example, meron sa separate na law enforcement to help us conduct law enforcement operations para malibot naton ang kabilugan nga Western Visayas. Kaya kung regional law enforcement lang, hindi kaya. Maski may district law enforcement ka na kami, we have to admit nga hindi natin kaya. Not without the cooperation of the other stakeholders like LGU, like PNP, like mga deputized personnel naton, Coast Guard, damo pa mga HPG, no? So muna nga aton nga we cannot do it alone. That's why magambal kita nga if we can be sufficient, we can never be sufficient without the cooperation of everyone. Mun sila katuan kag dakpon, no, but it will complicate everything, no? Magambal kita, di ba? Mabaisayan lang kamo sina, may linaaway lang kamo sina, no? And I don't want that to happen man sa aton mga law enforcers because once agitated ang motorist, no, it becomes a problem, no? So ang aton sina, we educate, we approach, we educate, and we encourage them to register, get a license because hindi mahapos magpa-lisensya mo. No, hindi mahapos, mambal ka lang bayad ka, it cannot be done. No, it cannot be done. Mambal ka click ka lang sa online to and you have your license, it's a fake license. So muna nga aton nga mga intervention naton nga ginabalansi taman, no? It cannot be forcefully magambal kita nga may kapulundo to mag-isa gatos na sila, paano mo na dakpuntanan, no? It will siguro may mga safety concerns man kami. And
kag instead of ang ginalantaw na tong intervention nga katuan kag pangdakpon, balanse taman, no, kag buligan aton, no, amo nang aton nga ginalantaw nga instead of apprehending everyone, there is a time always nga we extend assistance to those nga misinformed, no, misinformed kag iban way man kapasidad, no, kag iban mambal na nga lapit na akong balay, so pwede nga pwede ko ka drive nga way ko lisensya nga way ko sang rehistro. We always help, no, we always extend assistance more than strict law enforcement man. Okay, sana lang. Tapos sila na Nabatian si Attorney Gadyoso dos Panda II, ang Regional Director sang Land Transportation Office 6. yeah. Subong, ang isa sa mga ginatutukan sa aton sining LTO, ang pagmonitor sang nagligad lang niyo, ang overloading tubla nga jeep. Tandaan niyo to. Lay Nga nakuhaan nga daw hindi nakitaon ang jeep kay puro na lang pasahero sa babaw. Tapos damo pa pasahero sa babaw atop kumpara sa idalom sa seating capacity. agutan ng kami Di na iya nga senaryo, common gid na basta may last trip na sa mga terminals naton. Kung tanawo naton, ginadumilian ina or bawal ina gayong mata ko galilipat. Ang kung hindi ko magsala ang diri sa may Iloilo City sa mga modernized jeep gina-allow ina siya, may consideration ina nga 10 standing passengers i-allow pa na sa sulod sang modernized jeep kay ti okay lang man nga makaturutindog kada kay ti aircon man mo bisan nga gabunggo anay na kamo kung gapungko ka isang away ang tauhan ang buli sang pasahero yaya mabunggo na sa nawong sang nagapungko nga mga pasahero ti kasubong sina gina-flag down ina sa nagligad, no, bisan ang aton sini nga Iloilo City government may mga enforcers kita nga nagasulod na sila, gina-videohan pa na sa sulod ti didto to nagligad na multahan tong pila ka mga transport co-op bangod sang overloading ti ining sa bahin sang province nga ruta nga sa nagligad jeep ni nga nagapungpong gini going 3rd district ni kunit na magsala area Kalinog Lambunaw ni kurong area Haniway. sa No, tigi gin ano gito gin suspend gito ang ilang nga mga units for the meantime nga ginapangayuan sila sang explanation. hay Ti na raise ini kahapon kag isa ini sa mga luyag tutukan sa aton sini nga LTO ang overloading kay ti tuod man nga maluoy ka sa pasahero pero hay case to case basis, no, may ara sing pagbalance man suno sa LTO nga ginabalanse Manila ang pag-observe sini pero ti kung naaktuhan kada iya upat malapor sila nagbabalaan ina sang aton nga mga operator sa mga transport cooperative in the first place nga hindi ina pwede ti karon kon himuon na lang na permi daw hindi manami nga ehemplo kag posible nga magdulot sang trahedya kay wala naton ina ginapangayo hulaton mo pa nga may maaksidente kag magdamo sang mapatay kay ti amakon mo kun ara kas babaw jeep tuod abi gamay na lang nga error karon responsible man tuod ang driver o kung may mechanical problem ang salakyan, no, ti amakon mo kadako sang risgo nga madulot sa aton sini nga mga pasahero. Ti for now untat gidto sila ginhold gitong pagpabiyahe sa ila ti medyo masakit-sakit dira kay ti may ano ina, no, may driver, may konduktor. Siyempre ang mga ina nga mga nagaobra nagatrabaho may mga kabataan man na sila, kabakal man na sila bugas kada adlaw para sa ila pamilya. Amo nang masakit nga maidulot malapor sila na sang sini nga violation. Ti sa aton sini nga mga ano comply kita sa mga gina-required sa aton para nga hindi hindi ka mo mahulan, hindi amo na gani siling kong operator ya. Ti daw okay na kay damo pa na sila ya pahanunot mo. May preparasyon na sila. Pero sa empleyado, halimbawa, konduktor, driver, madulaan sila plangitanan si sa kadlaw, dako na nga bagay. Di ang himuon da, suno sa LTO, nga comply kita, no? Comply kita, kung need nga kinahanglan mag-deploy sa dugang nga units, kinahanglan ina kay nga before katagaan franchise, may pinirmahan ikaw sina, no, nga dapat i-comply mo ina ulo ang ang pagkinahanglan sang aton siniya nga mga pasahero. ulok sang dugay
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:57 na sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagaupod sa aton sini nga programa. Pagi sa aton sini nga Facebook Live. Salamat gid sa iban nga mga balita sa aton sini nga Facebook page. Dira na lang kamo tan-aw sa aton sini nga pangalagad, no, mga gina-post naton nga mga informations. Especially ang mga announcements sa mga bulutuan nga nag-suspend sang klase, kag ang mga weather forecast, no, ara dira naton gina-post sa aton nga FB page. Ako na gid lamang inyo alagad kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Hay, Inday. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.